Tinalakay ang ilang hakbang kontra baha at malalaking infrastructure projects sa pagbusisi ng Kamara sa budget ng Department of Public Works and Highways para sa susunod na taon. Kabilang dito ang Flood Mitigation Master Plan para sa 18 major river basins sa bansa. Pinapanukala ng isang kongresista na napapanahon na para muli pag-aralan ng Department of Environment and Natural Resources ang isang komprehensibong sistema upang hindi napupunta sa mga daluyan ng tubig ang mga hindi kaagad nakokolektang basura sa Metro Manila. Hindi exempted si Vice President Sara Duterte sa sub judice rule na ibinaba ng impeachment court. Ito ang nilinaw ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero matapos na banggitin ng prosekusyon ang naging pahayag ng Vice Presidente kahapon kaugnay ng mga pinag-usapan sa impeachment trial. Saklaw ng sub judice rule ng impeachment court ang respondent sa impeachment trial na si Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyang diin kahapon ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero matapos na banggitin ng prosecution ang naging pahayag online ng pangalawang Pangulo habang tinatalakay ang naturang kautusan. While the presiding officer was delivering its ruling on the applicability, limitation, and who is covered by Rule 18, a statement was issued by the impeached official, the respondent, the Vice President, which clearly is covered by what the ruling earlier given by the presiding officer issued. So, given that it was done while the ruling was being issued, prospectivity would still apply. However, the presiding officer would like to remind, through the lead counsel for the respondent, her client, to kindly observe the ruling of the presiding officer as well as the rules of the impeachment court, specifically Article or Rule 18 on the subject matter in regard to making comments on the merits of the case, CIPRA and in relation to the Office of the Bar Confidant. Ayon naman sa defense team, pag-uusapan nila ito ng Vice Presidente. We'll just have to sit down and talk about it and siguro explain lang sa kanya at kunin ko rin yung panic niya kung ano ba yung dapat namin gawin moving forward. But again, she's the Vice President, she's her client, and siguro naman ang isang Vice Presidente na sinasubject sa ganitong proceedings, meron ring karapatan to a certain degree, no, mailabas yung kanyang mga saloobin. Sa ibang balita, pinabulaanan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang mga ulat na nadulas si Senator Jinggoy Estrada sa banyo na nagdulot ng injury sa kanyang tuhod. Nilinaw na bigla lamang sumakit at dumagapak ang kanyang kaliwang tuhod habang naglalakad sa hallway ng Quezon City Jail noong August 26 na sinasabing dati na nitong kondisyon. Dahil dito, pansamantalang inilabas kahapon sa kulungan si Senator Estrada para ipasuri ang kanyang iniindang pananakit ng tuhod. So we saw that it was a complete tear in what is known as, they would call it the root of the meniscus. So it's a pretty bad tear. Kasi pag napunit yung meniscus at that point, it's as if you have no meniscus at all. Pero I explained to the senator na these types of tears usually end up with surgery. Because pag you have a complete tear of the meniscus at the root level, then it is as if the meniscus is not functioning anymore. Nadali na sa Ombudsman ang ilang mga kahon ng dokumento mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH ayon kay Senator Ping Lacson. Naglalaman ito ng mga opisyal na dokumento na may kinalaman sa kanilang case studies sa mga proyekto sa Taguig City na iniugnay sa flood control scam. Bukod dito, sinabi rin ni Senator Lacson na pinag-aaralan na ng Land Registration Authority ang materyales mula sa Philippine Reclamation Authority kung may mga titulo sa bahagi ng reclamation sa Laguna Lake. Walang Consolidated National Flood Mitigation Master Plan ng bansa. Ito ang inihayag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa House Committee on Appropriations hearing para sa proposed 2027 budget ng DPWH. Paliwanag ng kalihim, sa halip na nationwide, nakabatay ang mga master plan sa 18 major river basins sa bansa. Ito rin anya ang inirekomenda ng mga foreign partner ng Pilipinas. 7 sa mga major river basin ay nasa Luzon, 3 ay nasa Visayas at 8 major river basins naman ang nasa Mindanao. Sa pagsisiyasat ni Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Chel Jokno, sinabi ni Secretary Dizon na lahat ng 18 major river basins ay may master plans na. Pesos ang hinihinging pondo ng DPWH para sa flood management. Ito ang ikatlong pinakamalaking bahagi sa 643.95 billion pesos proposed 2027 budget ng ahensya.
Samantala, sinabi ni Secretary Dizon na inaasahan nilang matatapos na ang feasibility study para sa planong Sorsogon Northern Samar Link. Ito ay matapos maglaan ang pamahalaan ng 130 million pesos para rito mula sa 2026 General Appropriations Act o GAA. Kapag natapos at napatunayang feasible ang proyekto, inaasahang magiging mahalagang transport link ito para sa mas mabilis na paggalaw ng mga tao at produkto sa pagitan ng Luzon at Visayas. Naman ng DPWH Secretary na plano na rin nilang pag-aralan ang paglalagay ng infrastruktura na mag-uugnay sa Visayas at Mindanao. Ine-next na po natin yung Southern Leyte to Surigao. Mr. Chairman, may budget ngayon sa NIP natin na 350 million for feasibility study for Mindanao Leyte Bridge Link. So, Tapos na maranasan ang malakas na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha sa malaking bahagi ng Metro Manila sa mga nakaraang linggo. Tumambak ang tambak ng mga basura na inanod at bumara sa ilang mga daluyan ng tubig. Sa tala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, noong August 11 hanggang August 13, 2026, umabot sa 203 mga truck, nakatumbas ng nasa 748.87 metric tons na mga basura ang kanilang nahakot sa Metro Manila. Sa pagsalang ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa budget deliberations ng House Committee on Appropriations kahapon, ipinanukala ng isang kongresista na magkaroon ng ahensya ng updated na pag-aaral para masolusyonan ang lumalalang problema sa basura. Ayon kay Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice, sa 12,000 tons ng basura na napoproduce sa buong NCR, may ilan dito ang hindi naman nakokolekta ng buo na siya namang napupunta sa mga daluyan ng tubig. Ang estimate nga around 60 to 70% lang nung solid waste yung nakokolekta, 30% remains in the waterways. Yan po yung pangunahin. At nakikita naman natin yung manifestation yan dyan sa mga floodgates natin, makikita mo yung tunay-tunay ng mga basura pagka bumabagyo at umuulan. So, hindi ba dapat magkaroon tayo talaga ng pag-aaral? Di ba ito yung sistema na? Hindi na itong problema na. Ayon naman kay DENR Secretary Juan Miguel Cuna, bukod sa proper waste disposal, isa rin anya sa makatutulong para matugunan ang problema sa basura ay ang pagkakaroon ng striktong pagpapatupad ng batas laban sa mga nagtatapon sa kung saan-saan. Naglabas ng Local Red Tide Advisory ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR matapos magpositibo sa paralytic shellfish toxin ang mga shellfish sample na nakolekta sa baybaying dagat ng Leyte. Pinag-iingat ng BFAR ang publiko at pinayuang huwag munang manghuli, magbenta o kumain ng mga shellfish at alamang mula sa mga apektadong lugar habang hinihintay ang confirmatory test results. Nananatili rin ang shellfish ban sa Matarinao Bay sa Eastern Samar, kabilang ang mga baybaying sakop ng General MacArthur, Kinapondan, Hernani at Salcedo. May shellfish ban din sa baybaying dagat ng Biliran Island. Nasagip ng Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro Rojas Palawan ang isang juvenile Asian small clawed otter o mas kilala sa tawag na dungon. Agad rin itong ibinalik ng mga otoridad sa kanyang natural habitat sa barangay Malcampo sa Rojas, Palawan noong August 20. Sinasabing nagmomotor ang isang lalaki nang bigla na lamang itong makita ang otter. Napansin at nilapitan niya ang hayop hanggang sa tumakbo ito sa ilalim ng kanyang motorsiklo. Pinabuti niya ang kunin ng otter upang mailigtas mula sa panganib sa iba pang mga hayop sa paligid. Agad naman siyang nakipag-ugnayan sa Menro upang ipagbigay alam ang tungkol sa natagpuang otter. Ang Asian clawed otter ay kabilang sa vulnerable species ayon sa International Union for Conservation of Nature, kaya lubos ang pasalamat sa mga residenteng patuloy na tumutulong sa pangangalaga ng mga ito. Pumayag ang Meta na magbayad ng hanggang $18 billion sa loob ng 10 taon at magpatupad ng mas mahigpit na limitasyon sa paggamit ng Facebook at Instagram ng mga kabataan o teenager. Ito ay bilang bahagi ng kasunduan o settlement sa halos lahat ng estado sa Estados Unidos kaugnay ng alegasyong idinisenyo ang mga platform to upang magdulot ng labis na paggamit ng mga kabataan. Kasama sa kasunduan ang paglalagay ng limitasyon sa paggamit ng mga teenager sa 2 oras kada araw. Ibablock din ang kanilang access mula hating gabi hanggang alas 6 ng umaga maliban na kung may pahintulot ng magulang. Sa iba pang balita, pinaalalahanan ng Philippine Embassy sa New York ang mga Pilipino sa Amerika na palaging maging updated sa mga pagbabagong ipinatutupad sa US visa policy. Sa pahayag na nilabas ng embahada, binigyan din ito ang kahalagahan ng pagiging compliant ng ating mga kababayan doon sa visa policy, alinsunod sa immigration laws ng Amerika.
Ginawa ng Philippine Embassy ang paalala kasunod ng mga report na nire-review ng US Department of State ang B1, B2 business at tourist visas na in-issue sa mga foreign national na nag-apply ng asylum sa US.